Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga kababayan, breaking news, OMG. Hawak na video ni BP Sara na kay former PRRD na. Binasag na tinago ni Senator Amy at PBBM. Nako, ano kaya yan mga karbi natin? Yan po ang ating alamin at bibigyan ng komento. Mula po rito kay Banat Kapanig TV, nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At eto nga mga kababayan, nasa thumbnail po natin, uubusin ang kaban. OMG, hindi lang gold ang benenta. Yan mga kababayan ang ating alamin, no? At bibigyan rin po natin ng konting komento yan. At eto pa, mukhang itong West Philippines si mga kababayan ay nagiging diversionary, no, ng mga issue dito sa Pilipinas. Mamaya mga kababayan, bigyan rin po natin ng opinion, reaction itong mga balita patungkol po sa West Philippine Sea. At eto pa, yan nga po yung sa thumbnail natin, no, uubusin ang kaban ng bayan kasi hindi lang po pala 25 tons ng golds mga kababayan ang ibebenta or benenta ng Philippine government. Meron pa palang ibang paari-arian ng gobyerno, no, ang ibinenta. Eto mga kababayan, mamaya bigyan rin po natin ng komento yan. At eto, Senator Amy Marcos, ito po yung mga pag-uusapan natin. Senator Amy Marcos, talagang yan, independent nga po, no. Bigyan po natin ng komento kasi wala naman pong pagkakaiba kung tumakbo man siya bilang independent o sumama siya sa administrasyon, wala rin naman pong magbabago sa pananaw ng taong bayan, di ba? Yan. At Vice President Sara Duterte mga kabayan, nako, parami po ang bumibisita na mga ambasador ng iba't ibang bansa. Meron na naman pong bumisita na isang ambassador na napakaganda pa naman. Yan mga kabayan. Ngayon, mga patungkol po riyan ang ating alamin. At ito, simulan na po natin dito sa West Philippine Sea. Nako. Ito po yung mga balita mga kabayan, no? China holds military drills in South China Sea after talks with US. Diba? Para mga ganun-ganun yung mga Chinese Navy shadows Philippine allies during sea drill. Nako. China hold tayo. Yan nga po mga kabayan. Ano po bang gusto kong i-point out dito? Kasi dito rin sa Pilipinas maraming mga vloggers, no, ang nakafocus lang. Sayang po yung oras nila, nakafocus lang sila sa China, no? Ang tanong nga ng karamihan, China ba ang nagpapahirap sa Pilipinas? Yun po ang tanong ng karamihan China ba ang nagpapamahal ng mga bilihin sa Pilipinas? Kasi kung China po ang dahilan kung bakit naghihirap ang mga Pilipino, abay dapat po talaga nating salakayin niyang West Philippines na yan. Diba? O yun nga po mga kababayan parang nagiging diversionary tactics lang, no? Itong West Philippine Sea, itong si Vice President Sara Duterte, itong si Alice Go, itong si Pastor Apollo Kibuloy, silang lahat po, no? Itong mga Duterte allies, di ba? Na iniimbestigahan ng Quadcom. Parang nagiging diversionary lang pong sila sa totoong nangyayari sa ating bansa. Or, nagiging panakip butas lang ito sa mga ginagawa po nilang kalokohan. Posible ba ang ganon mga kababayan? Kasi biruin mo lahat ng balita, West Philippine Sea, Duterte, Sara Duterte, Bato, sino pa, Alice Go. Wala man lang tayong nakikitang balita, no? Kung hindi pa ipapakalat ng ilang mga kilala, di ba? Na mga social media vloggers, no? Hindi pa pag tutuunan ng pansin ng mga mainstream media yung about sa sa 25 tons na binenta nila na gold, di ba?
Dahil nga po busy ang taong bayan sa pakikinig dito sa hearing ng mga Quadcom, di ba? Dito sa pang-aapi kay Vice President Sara Duterte, sa budget ni Vice President Sara Duterte, hindi na po namamalayan ng Pilipino na binibenta na pala. Ito nga po mga kababayan siguro isa rin po ito. Philippine government to sell Semerara shares, mile long other asset, no? Nung po ito, September 25, 2024, Jamie Integrated News, mga kabayan. So, ito po ang balita. So, for this year, we initially programmed around 42 billion for next year, around 100 billion, no? So that's going to be part of our non-tax revenues. The DOF official said. Sino ba itong DOF na ito? Si Recto. So ito po ang opinion or komento ni Ma'am Crisette Laureta Chu, no? Magbebenta na naman ng ari-arian ang Philippine government. Nako. Among the government asset to be disposed are the Star City property, shares in Semerara Mining Corporation, Mylong Building, shares in United Coconut Chemicals Incorporated, Elorde Sports, and Tourism Development Corporation, and condominium units in the Atrium Compound in Makati City. So yan mga kababayan, no? Habang busy po ang mga tao sa pakikinig sa Quadcom at dito sa mga balita patungkol po sa West Philippine Sea, kasi nakaka-trigger nga naman di ba? Ikaw ba naman hindi ka makikinig, yung buhay pa pinapatay na, di ba? Pero sa kabila nun mga kabayan, nagbenta po sila ng 25 tons of gold. At eto, to sell, ibig sabihin, pinagpaplanuhan na po nilang ibenta itong mga ari-arian ng ating bansa. At bukod pa dyan mga kabayan, mukhang nakalimutan na yung 89 point something billion ng PhilHealth, diba? Na kinuha po nila at gagamitin. At yung 5,500 flood control projects na gumagastos ng mahigit 1 bilyon araw-araw, nakalimutan na rin po ng taong bayan siguro, di ba? Dahil nga po dito sa mga diversionary issues na kanilang pinupukol sa utak ng bawat isang Pilipino, di ba? Ano sa palagay niyo mga kabayan? Ganado na naman ngayon magtrabaho ang mga hinayuta. Di ba? May ibabenta na naman po sila. Magkano? Nako, malaki-laking pera siguro ito. Well, anyway mga kabayan, puntahan naman po natin itong si Senator Amy Marcos. Ito ang balita. Matapos na gumawa ng eksena sa proklamasyon ng senatorial ticket ng administrasyon, ay aminado si Senadora Amy Marcos na aakyat pa rin siya sa entablado kasama ang mga kandidato ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Si Troy Gomez magbabalita. Nananatili pa rin palaisipan kung tatayo nga ba bilang independent si Senadora Amy Marcos para sa 2025 midterm elections o hindi. No-show nitong Biyernes ang presidential sister na si Amy Marcos sa deklarasyon ng senatorial ticket ng Alyansa para sa Bagong Pilipino para sa 2025 midterm elections. Kabilang si Amy sa 12 kandidato na susuportahan ng administrasyon. Pero sa kabila nito, binigyang diin ni Amy na mangangampanya siya bilang isang independent candidate. Minabuti kong manindigan ng mag-isa upang wag nang malagay sa alanganin ang aking ading. Para wag nang mag-alinlangan ang aking mga tunay at minamahal na kaibigan. Pero nang tanungin kung di ba siya mahihirapan sa kampanya kung walang suporta mula sa malaking makinarya ng alyansa na inendorso ng kanyang kapatid, ay ito ang sagot ni Amy. Kaya nga first time ko nga gawin to kaya medyo aasahan ko na lamang na makukumbida ako siguro at kung papupuntahin ako, ano ba naman pumunta, wala namang problema doon. Kita nyo na mga kabayan, pababy pa to siya. Pabibi ka ba? Senator Amy Marcos.
Niloloko mong taong bayan eh. Ano ba talaga? Independent kung dyan ka. Well, anyway, wala rin naman pong pinagkaiba. Diba? Kung nandyan ka or nandito ka, nag-iisa ka lang, wala pong pinagkaiba. Dahil mga kababayan, doon pa lang po sa paglista sa kanya doon sa alyansang yon, she is already identified. Diba? She is already identified na kalaban. Na isa ring mangga. Kasi yung mga nandun po sa alyansang yon are all mangga, mga kababayan. Kaya Senator Amy Marcos, wag mo nang pahirapan ng sarili mo. Diba? Wala rin namang magbabago sa desisyon at sa, diba, sa desisyon ng bawat isang Pilipino. Dahil ngayon mga kabayan, kumakalat na po na walang Marcos ang iboboto. Yan po talaga no? Kaya wala rin naman magbabago. What is the difference? Diba? Kung ikaw lang ang mga ngampanya, ganun rin naman ang tao di sumama ka na lang para mas makilala ka talaga. Diba? Yun naman talaga ang ano niya, diba? Kulay ninyo, diba? Sumama ka na lang. Well, anyway, ito mga kabayan, good news muna tayo. Good news, isa na naman pong ambasador ang sumilip, bumisita dito sa ating Vice President Sara Duterte. Ito po ang balita mula po sa News 5, 8 hours ago. Tinanggap ng opisina ni Vice President Sara Duterte si British Ambassador H.E. Laure Beautiful. Maganda di ba? Viewfels, no? Noong nakaraang linggo, ayon sa bise, ibinahagi niya ang iba't ibang programa at proyekto ng Office of the Vice President at ang 10 satellite offices nito sa Luzon, Visayas at Mindanao na handang tumulong sa kanilang imbahada kung kinakailangan. Palapakan po natin. Mga kababayan, patuloy po tayong magiging matatag tungo sa pagtaguyod ng isang bansang makabata. Makabata nga. At mga batang makabansa ayon kay President, ayon kay Duterte lang nilagay Si Vice President po yan, mga kababayan. Ngayon nagdataka po tayo, no? Bakit ito sunod-sunod na mga ambassador from different countries, no? Nagbibigay ng courtesy call dito kay Vice President Sara Duterte. Alam na ba nila? May alam na ba sila? Yan, mga tanong lang po yan, mga kababayan. Well, anyway, ano man po ang inyong opinion, napaka-good news po yan at very positive para po sa ating Vice Presidente kasi biruin mo, biruin mo, May presidente po tayo. Yan lang po ang sinasabi ko, mga kababayan. May presidente po tayo. Pero mas pinili po nilang pumunta at mag-courtesy call dito kay VP Sara. Okay? At ito na nga, mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan. Panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito na po. Ito ang breaking news ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Walang planong mag-resign si Vice President Sara Duterte sa kabila ng panawagan ng ilang mambabatas. Giit ng pangalawang Pangulo ng Bayan ang nagluklok sa kanya sa pwesto at hindi naman sila. Sabi pa rin ni VP Sara na magpapatuloy ang pagtatrabaho ng kanyang tanggapan, may budget man o wala. Vice President Sara Duterte matapang na binunyag na hawak na niya umano ang video na siyang ebidensya at tila kinatatakutan ng mga mambabatas laban sa umanay isang tao umano o handler na nasa likod ng impeachment laban sa kanya at Ito, mga kababayan, video, no? Naalala niyo po ba, mga kababayan, yung kasagsagan ng parang mystery pa talaga sa Pilipino yung sinasabing pulburon video. Marami po ang hindi naniniwala na meron po talagang pulburon video, di ba? Tapos nung inilabas na-shock ang lahat. Ngayon, mga kababayan, itong video naman ito galing naman po mismo dito sa ating Vice Presidente. Ang tanong nga natin, ano kaya ang video ito at sino kaya ang nasa video ito? At bakit
nadadawit ang pangalan ni Speaker Romualdez sa video ito, di ba? So, siguro ko the same with the Polvoron video, no? May tamang panahon para ilabas ang video ito, di ba? Kasi mga politiko ito di ba? May mga political strategy po silang sinusunod dito. Hindi po basta-basta bira lang bira, di ba? Unlike sa kalaban kasi desperado Kaya bira lang ng bira. Kaya sa bawat bira nila, sila rin po ang tinatamaan. Isisiwalat niya ito sa tamang panahon. Planong zero budget ng mga mambabatas sa Office of the Vice President tila naudlot dahil natakot umano si Tamba sa video na hawak na mismo ni VP Sara. Pero bago tayo magpatuloy mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapanig, kinumpirma ni Vice President Sara Duterte na siya ay nasa Calaguas Island noong Lunes. Dito nga raw niya nakita ang problemang kinakaharap ng mga residente tulad ng kawalan ng access ng medical care, maayos na internet at maging sa kuryente. Pero pinagsisinungalingan niya ng balitang nandoon pa siya sa nasabing isla habang isinasagawa ang budget deliberation ng Kamara alas 10 na ng umaga noong araw na yon. Dahil sa hindi pagdalo ng pangalawang Pangulo sa mga deliberasyon ng Kamara kaugnay sa 2 bilyong pesos panukalang budget ng Office of the Vice President sa 2025, pinagbibitiw siya sa pwesto ng ilang mambabatas, particular na mga young guns ng Kamara. Una nang ipinaliwanag ni Vice President Sara Duterte ang kanyang desisyon hindi dumalos sa mga budget hearing ng Kamara. Anya, 2 tao lang naman kasi ang nagdesisyon sa pundo ng Pilipinas, sina Saldico at Martin Romualdez lang. Matatandaang sumulat din ng Vice President kay Lanao del Sur Representative Zia Adjong at sinabing ipinapaubaya na ng OBP ang kanilang panukalang budget sa desisyon ng Kamara. Kinumpirma naman ng VC na dadalo siya sa pagsalang sa panukalang 2025 OBP budget sa plenaryo ng Senado. Anya, hinihintay na lamang niya ang schedule pero nanganganib na matapyasan ang 2.37 billion pesos na panukalang budget ng Office of the Vice President. Matatandaan na mahigit 733,198,000 pesos na lang ang inirekomenda ng House Committee on Appropriation para sa budget ng OBP sa susunod na taon. Pero hindi na umaasa si VP Sara na makukuha nila ang pinanukalang budget. Tiniyak naman ni VP Sara na hindi makakaapekto sa mandato ng kanyang tanggapan ang anumang halaga ng budget ang posibleng ibibigay sa kanila. Matapos nga lumabas ang balitang ito ay tila alam na mismo. So ito lang mga kabayan, dahil sa pagtapyas nila dito sa budget ng Office of the Vice President, sana, hindi lang sana, dapat sa susunod, no, na budget hearing, no, or deliberation, dapat busisiin po ang iba't ibang departamento, maliban po, or sige, isama nyo na rin ulit, ang Office of the Vice President. Pero dapat lahat po ng department, no, ay busisiin na. Kasi unfair naman po yun kung Office of the Vice President lang. Diba? Napaka-unfair po. Dapat po, sa susunod, wag na ngayon kasi sa inyo pa may panahon rin kayo, mga yanayot. Di ba? May panahon rin kayo sa susunod. Yung mga departamento ninyo, ayusin nyo. Baka sa susunod, kayo naman. Ng Vice President kung sino ang tao o handler ng impeachment laban sa kanya at hawak na umano niya ang video ay tila biglang umiba ang ihip ng hangin sa Kongreso. Tila nilaglag umano ng Speaker Romualdez ang mga kongresista na tila gustong i-zero budget ang OBP. Ayon pa sa balita, abay himala nanalo si VP Sara sa budget ng Office of the Vice President ay hindi na umano tatapyasan o i-zero budget. Ito daw ang iminumungkahi ni Speaker Martin Romualdez. Sa hinabahan
mahaba man ang posisyon ay aaprubahan niyo rin pala. Video lang pala na hawak ni VP Sara ang katapat ninyo. Ayon pa sa isang post, Read, House Speaker Martin Romualdez has declined the proposal of some lawmakers to reduce the budget allocated to the Office of the Vice President OVP under Vice President Sara Duterte for 2025. Romualdez highlighted the importance of maintaining the sufficient funding to continue the OVP's public service program. He stressed that removing the budget entirely would disadvantage citizens who rely on these services. End quote. O diba mga So yan mga kababayan, na bahagang buntot. Nung una, yung tapang-tapang mo, may binanggit lang na video. Biglang nagbago ang isip. Nawala na sa stick to the plan. No? Sige, ibigay nyo na yung budget. Baka sumabog pa yung video yan di ba? Oy, wala talaga kayo. Walang maaasahan pag ganyan po ang ano ninyo. Di ba? Dapat kung gusto nyo talagang bawasan ang budget, total, nabawasan nyo na no? Ipagpatuloy nyo na. Wala rin namang magbabago. Di ba? Bawasan nyo yan sa hindi. Darating ang panahon, ilalabas pa rin yung video yan. Utak din ang gamitin, Romana. Speaker. Di ba? Hindi mo ba naisip na bawasan mo man yan, kahit dagdagan mo pa yan, na budget ni BP Sara, lalabas at lalabas pa rin ang video yan. Maniwala kayo mga kababayan, no? Ano bang iniisip ni Speaker Romualdez pag parang inaano siya ni Vice President? Di ba? Piniframe up, ganon. Parang ganon lumalabas Pero para sa akin, ito, opinion lang po ito, pure commentary lang po. Kahit anong gawin ninyo, di ba? Dagdagan nyo man yan, bawasan nyo man yan, lalabas pa rin ang totoo. Well, anyway mga karibyo natin, ano man po ang inyong opinion, reaction, or kritisismo sa video ito, comment lang po sa baba para at least alam po natin mga kabayan ang inyong opinion patungkol dito. Alright, maraming salamat po.